Noong una, akala ko parusa lang ito sa isang laro. Pero nang subukan niyang buksan ang mga ngipin ko, doon ko napagtanto na may mali. At ang pinakagulat ko ay ako pala ang gusto niyang makuha ulit. Pagkatapos niyang mabuhay muli, noong nakaraang buhay, nang bumagsak siya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ako mismo ang humila sa kanya mula sa madilim na panahong iyon. Mula noon, nagsama kami sa masaya at mapayapang mga araw. Pero ang kaligayahan ay hindi nagtatagal magpakailanman. Bago ang araw ng aming kasal, isang biglaang aksidente sa sasakyan ang kumitil sa buhay ko. Sa araw ng kasal, suot niya ang puting-puting damit pangkasal. Mula sa pinakamataas na palapag, tumalon siya. Sinundan ako magpakailanman. Mapaglaro ang tadhana, binigyan siya ng pagkakataong magsimula ulit. Bumalik siya sa edad na 20. Sa panahong kasama pa niya ako. Sa pagkakataong ito, desidido siyang maaga-agad ang kanyang kaligayahan. At ngayon, sa isang party, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makalapit sa akin. Walang pag-aalinlangan. Sinagot niya ang host ng party na may hindi may tatagong kasabikan. Pinipili ko ang der. Pagkasabi noon, agad na nag-ingay ang mga kalalakihan. Nagniningning ang mga mata sa tuwa. Lahat ay nagsimulang mag-isip kung anong hamon ang ibibigay para pahirapan ang campus goddess. At sa sandaling iyon, sa isip ni Marian, Lunhuin, may sumulpot na isang mapangahas na ideya. Mahinhin siyang lumakad papunta sa harap ko. Ang kanyang kaakit-akit na katawan ay hindi maalis sa tingin ng marami. Dahan-dahan siyang yumuko, pumili ng perpektong anggulo para makita ko ng buo ang kanyang kagandahan. Pagkatapos, ang kanyang matamis na boses na parang anghel ay umalingaw-ngaw. Kaklase dingdong, Fuong Vin. Pwede ba kitang halikan? Nang masabi ito, parang sumabog ang buong hall. Ang ingay ng mga tao ay halos makasira na ng kisame. Ako naman, natigilan. Parang huminto ang utak ko. Kahit salita ay hindi ko mabigkas. Si Marian naman, bahagya lang namula ang mukha. Elegante niyang inipit ang isang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Ang tono ng boses ay may halong paglalamang. Hindi mo ba ako gustong tulungan na tapusin ang hamon? Sa totoo lang, para sa kanya, hindi ito parusa. Malinaw na isa itong napakalaking gantimpala. Pwede niyang legal na lapitan ako. At pwede pa niyang tuksuhin ang kanyang asawa noong kabataan 2 ibon sa isang bato. Sobrang sulit. Tutal, ang kanyang 20 anyos na katawan ay naglalaman pa rin ng kaluluwa ng halos 30 anyos na babaeng napakatanda na. Noon lang ako nahimasmasan mula sa pagkatulala. Kinamot ko ang ulo. Namumula ang mukha. Hay, hindi naman sa ayaw ko. Nang makita ang itsura kong madaling mapula sa tukso, lalong sumaya si Marian. Iniisip pa lang na marami pang pagkakataong ganito sa hinaharap. Isang pakiramdam ng kasiyahan ang umusbong sa puso niya habang inaalagaan ang kanyang asawa mula pa noong kabataan. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata para sa mga susunod na araw. Nang makita ang campus goddess na ganoon kaaktibo, agad na nagkagulo ang mga lalaki sa paligid. Sabay-sabay na tumutol. Tutol ako. Imposible. Bakit siya pa? Pero walang pakialam si Marian. Ngayon, walang makakapigil sa kanya na makuha ako. Nagpatuloy siyang yumuko. Ang malambot niyang mga labi ay bahagyang nakausli. Papalapit sa akin. Nataranta ako. Takot na baka maging sentro ako ng atensyon ng buong eskwelahan. Agad akong kumuha ng isang pirasong tissue. Tinakpan ng bibig ko. Nauutal na sinabi. Sige na nga. Pero siguro mas maganda kung may tissue sa pagitan. Kung hindi, baka kainin ako ng buhay ng mga yan. Nang marinig iyon, bahagyang ngumiti si Marian. Isang mapaglarong ngiti. Naisip niya sa sarili. Ang asawa ko noong kabataan. Ang inosente talaga. Tapos, masaya siyang pumayag. Pumikit siya. Ang 2 kamay ay masunerang inilagay sa likod. Dahan-daang inusli ang labi. Lumapit sa akin. Ang maganda niyang mukha ay nasa harap ko lang. Ang mabangong hininga ay tumatama sa balat ko. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Parang lalabas na sa dibdib ko. Sa gitna ng pananahimik ng lahat habang nanunood, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Biglang nawalan ng balanse si Marian. Buong katawan niya'y bumagsak pasulong. Kasabay nito, mabilis niyang iniunat ang kamay. Hinablat ang tissue sa mukha ko. Napakabilis ng lahat. Hindi pa ako nakakarik. Ang malambot niyang mga labi ay eksaktong lamapat sa mga labi ko. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ko ang matamis na lasa ng lipstick na may amoy peach. Ang lambot at pagkaelastiko ng kanyang mga labi. Nakapikit pa rin si Marian. Mukhang ninanamnam ang sandali, sa mata ng mga tao sa paligid. Ang eksenang ito ay parang isang magkasintahang matagal nang nagkahiwalay at ngayon lang muling nagkita. Sa totoo lang, hindi naman iyon mali, at dahil sa instinct, gusto pa niyang gamitin ang dila para buksan ang mga ngipin ko. Ang biglaang kilos na ito ay nagpataranta sa akin. Kahit medyo kinilig ako, namula pa rin ako at itinulak siya palayo. May bakas pa ng lipstick niya sa bibig ko. Hindi pa nawawala ang init ng halik na iyon. Pero si Marian, parang hindi pa kontento. Bahagyang kumunat ang noo. Malambing na nagtanong, bakit? Kaklase dingdong. Hirap akong lumunok. Nahihiyang sumagot. Sa tingin ko, sapat na ang hamon na to. Kung magpapatuloy pa tayo, baka umagahin na tayo. At saka, natatakot akong baka patayin ako ng mga tingin ng mga lalaking yan. Natawa si Marian. Ang mga matay kurbang-kurba. Puno ng tuwa. Kaklase dingdong. Ang pula ng mukha mo. Hindi kaya ito ang first kiss mo? Dahil sa tanong na iyon, uminit ang mukha ko hanggang sa tenga. Nauutal akong sumagot. Oo. Ilang beses ko nang naisip ang tungkol sa first kiss ko, pero hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan ito makukuha ni Marian. Nang hindi sinasadya, pagkarinig noon, hindi napigilan ni Marian na matawa. Ang ngiti niya'y kasing ningning ng araw. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig. Nagkataon lang, ito rin ang first kiss ko. Ang sinabi niyang iyon ay muling nagpasabog sa buong paligid. Ako naman, tulala, hindi alam kung paano magre-react. Pagkatapos ng party, naglakad ako sa sunken garden ng Up, nararamdaman pa rin ang alaala ng halik kanina. Sa paligid, puno ng matatalim na tingin ang mga tao sa akin. Medyo hindi ako komportable. Habang malalim ang iniisip, biglang may nagsalita, Marian, kanina pa kita hinihintay. Ihahatid na kita pa uwi. Ha? Agad akong lumingon. Ang nagsalita ay si Enrique Vuongthang, ang team captain ng basketball team ng College of Human Kinetics, CHK. Lumipat ang tingin ko kay Marian. Sa sandaling iyon, malamig pa rin siya. Hindi pinapansin si Enrique, abala sa pagtingin sa paligid. Hindi nagtagal, nakita niya ako sa gitna ng mga tao. Ang dati niyang malamig na mukha ay biglang ngumiti ng maningning. Kumaway siya, kaklase dingdong. Sandali lang. Tapos, tumakbo siya papunta sa akin. Nang makita ang eksenang ito, agad akong nataranta. Tumalikod, bumubulong. Hindi niya ako nakikita. Hindi niya ako nakikita. Hindi niya ako nakikita. Pero sayang, wala siyang balak na palampasin ako. Kaklase dingdong. Bakit ang bilis mong maglakad? Sabi ni Marian habang mas bumibilis pa sa pagtakbo. Agad akong hinaranggan. Kumunat ang noo niya. Tinitigan ako. Hindi mo naman ako iniiwasan. Di ba? Nahuli sa akto. Napilitan akong ngumiti. Nahihiyang nagpaliwanag. Hindi naman. Ano lang, hindi ko lang narinig. Hindi pa tapos magsalita. Lumapit na si Enrique. Iritado ang mukha. Marian, sino siya? Bakit ganyan kakainit sa kanya? Pero walang pakialam si Marian kay Enrique. Sa halip, natural siyang kumapit sa braso ko. Malambing na sinabi, kaklase dingdong, gabi na, ihatid mo na ako pa uwi. Ha? Nang masabi ito, parang nagyelo ang hangin sa paligid. Lahat ay napasinghap, nakanganga sila, hindi makapaniwala, ang campus goddess, nag-ayang magpahatid sa isang ordinaryong lalaki. Pero walang pakialam si Marian sa reaksyon ng lahat. Ngayon, kailangan niyang ipaalam sa lahat na akin siya. Tiningnan ni Enrique ang eksena sa harap niya. Dumilim ang mukha, kinagat niya ang labi sa galit. Imposible, hindi pwedeng mangyari to. Humigpit ang kamao niya. Puno ng galit ang mga mata habang nakatingin sa akin. Kung may tapang ka, sumali ka sa friendly match ng basketball team ng College of Fine Arts, CFA, at CHK. Kapag natalo ka, lumayo ka na kay Marian. Huwag ka nang magpapakita sa kanya ulit. Nang marinig iyon, agad akong namutla. Ako, estudyante ng design. Paano ako lalaban sa kanila sa basketball? Pero bago pa ako makatanggi, naunahan na ako ni Marian. Sige, tinatanggap namin. Agad akong lumingon sa kanya. Sobrang naguguluhan. Ano? Kailan ako pumayag? Pero tiningnan lang ako ni Marian. Puno ng tiwala ang mga mata. Kaklase dingdong.
Naniniwala akong kaya mong manalo. Dapat maniwala ka rin sa akin. Pagkasabi noon, kumandat siya ng mapaglaro. Tapos hinayla na ako paalis. Tulala ako. Blanko ang isip. Isang design student na tulad ko. Kailangang makipaglaro ng basketball sa team captain ng basketball team. Pwede ba akong tumanggi? Kinaumagahan. Ang basketball court ng CFA ay mas maingay kaysa dati. Isang eleganteng figura ang agad na nakaagaw ng pansin ng lahat. Si Marian. Nakasuot ng fitted na sports shorts. Kitang-kita ang mahahaba at mapuputing binti niya. Hindi maalis sa tingin. Ang fitted niyang sports shirt ay lalong nagbigay diin sa perpekto niyang kurba. Pero sayang, ang lalaking katabi ng campus goddess ay walang kinalaman sa sports, ako iyon. Sa sandaling iyon, hingal na hingal ako. Nakasandal ang dalawang kamay sa tuhod. Basang-basa ng pawis pagkatapos ng isang umagang paspusang ensayo. Pero si Marian, malambing pa ring nakangiti. Hawak ang bola. Masayang sinabi, "Kaklase dingdong. Mukhang kailangan mo pang magsumikap." Mapakla akong ngumiti, pilit na sumagot, "Gusto ko rin sana." Pero, puro kalaban ang tingin ng mga tao sa paligid. Ang hirap mag-concentrate. Totoo nga, mas maraming tao sa basketball court ngayon. Pero hindi sila pumunta para panoorin akong mag-ensayo, kundi para protektahan ang campus goddess nila mula sa akin. Bawat tingin ay parang gustong kumain ng buhay. Naghihintay lang na magkamali ako. Nang makita akong nalilito, bahagyang ngumiti si Marian. Ipinatong ang kamay sa balikat ko. Malambing ang boses. "Huwag kang mag-alala. Naniniwala akong kaya mo yan." Ang lamang na iyon ay parang nagbigay sa akin ng lakas. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ko siya pwedeng biguin. Sa sandaling iyon, biglang may lumitaw na isang anino. Inagaw ang bola sa kamay ko. Si Paulo T.U. Vimdan, ang class president at sports representative ng klase namin. Ngumisi siya ng mapanghamon. Tiningnan si Marian. "Goddess, mas mabuti pang ako na lang ang mag-ensayo kasama mo." Ha, malinaw na hinahamon niya ako. Pinaningkitan ko ang mga mata. Walang sinabi. Diretsyong inagaw pabalik ang bola. Malamig na sumagot, "Anong masaya sa pang-aapi sa babae? Kung gusto mong maglaro, ako ang kalabanin mo." Nang makita iyon ni Marian, nasiyahan siyang ngumiti. Puno ng paghanga ang mga mata. Hindi nga may kakaila. Asawa ko talaga siya sa nakaraang buhay. Ngumisi si Paulo. "Magaling. Pero kung maglalaban na rin lang tayo, mas maganda kung may pastahan para mas masaya." Kumunat ang noo ko. "Anong pusta?" Ngumiti siya ng may masamang balak. "Kung manalo ako, aatras ka na sa laban ng basketball team ng CHK." Bago pa ako makarik, nagsalita na si Marian. "At kung manalo si kaklase dingdong?" Ngumiti si Paulo ng may kumpiyansa. "Kung manalo siya, ibibigay ko sa kanya ang pwesto ko sa official team ng basketball ng eskwelahan." Pagkasabi noon, agad na nag-ingay ang mga tao. Alam ng lahat na si Paulo ay isa sa pinakamagagaling na manlalaro ng basketball team ng CFA. Kung manalo ako, hindi ba't legal na akong magiging official member? Sumulyap ako kay Marian. Puno ng pagdududa ang mga mata. Pero ngumiti lang siya ng bahagya. Puno ng tiwala ang mga mata. "Kaklase dingdong, siguradong mananalo ka." Bumantong hininga ako. Tumango. "Sige na nga, laro na akong laro." Ang rules ay simple lang, kung sino ang unang makaka-3 puntos. Siya ang panalo. Hawak ni Paulo ang bola. Natawa habang tinitingnan ako. "Ikaw na ang unang umatake. Huwag mong sabihing inaapi kita." Ha, hindi na ako nagpakipot. Kinuha ang bola. Huminga ng malalim. Nang makita kong nakaharang si Paulo sa harap ko, hindi ako agad sumugod. Naghanap muna ng pagkakataong makatira. Pero veterano siya. Agad niyang nabasa ang intensyon ko at mabilis na damaykit. Hindi nagtagal. Naaga na niya ang bola. Madali akong nalampasan ni Paulo. Tumalon. Bumanat. Unang puntos. 1-0. Isang sigawan ang umalingaw-ngaw sa buong court. Mukhang sigurado na ang mga tao sa resulta ng laban. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinanatili ang kalmado. Hindi pwedeng matalo ng ganito kadali. Sa pagkakataong ito, ako naman ang aktibong umagaw ng bola. Hindi inaasahan ni Paulo na ganoon kabilis ang kontra-atake ko. Hindi siya nakadepensa. Tumalon ako. Baman at pasok ang bola. 1-1. Pumalakpak si Marian. Sumigaw. "Kaklase dingdong. Kaya mo yan."
Ang suporta niya ay lalong nagbigay sa akin ng lakas. Sa pangatlong beses, sinubukan ni Paulo ang dating paraan para makapuntos. Pero ngayon, may karanasan na ako. Mabilis kong nahulaan ang direksyon ng kilos niya. Hinaranggan siya. Inagaw ang bola. Lumayo ako. Huminga ng malalim. Tapos determinado akong bumanat mula sa malayo. Lumipad ang bola sa ere. Gumawa ng perpektong arko pasok ang bola. 2-1. Biglang tumahimik ang basketball court. Walang nag-akala na kaya kong manguna. Ngini siya ni Paulo ang ngipin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpabeya. Siya naman ang aktibong humawak ng bola. Ginamit ang bilis para malampasan ako. Nakapuntos. 2-2. Pumasok ang laban sa pinakakapanapanabik na sandali. Nag-aalalang sumigaw si Marian. Kaklase dingdong. Huwag mong gawin ang hindi mo kaya. Maglaro ka sa paraang alam mo. Bahagya akong natigilan. Tapos dahan-daang pumikit. Inalala ang lakas ng pagkakaibigan. Pagkatapos, diretsyong tumingin sa ring. Nagdesisyong hindi sumugod, kundi determinado akong bumanat mula sa malayo. Lumipad ang bola, lahat ay napigil ang hininga habang nanunood. Tumama ang bola sa gilid ng ring. Umikot ng isang beses, tapos nahulog sa loob. 3-2. Nanalo ako. Agad na sumugod si Marian. Masayang niyakap ako ng mahigpit. Kaklase dingdong. Ang galing mo. Hindi naman ako magaling. Lahat ng ito ay dahil sa tiwala niya. Nakatayong tulala si Paulo. Hindi may pinta ang mukha. Hindi siya makapaniwala na natalo siya ng isang design student na tulad ko. Si Marian naman, masayang nakayakap sa akin. Puno ng kasabikan ng boses. Kaklase dingdong. Ang husay mo talaga. Mapakla akong ngumiti. Sinwerte lang. Ngini siya ni Paulo ang ngipin. Kahit ayaw niya, kailangan niyang tuparin ang pangako. Pilit siyang nagsalita. Mula ngayon, miyembro ka na ng basketball team. Pero reserba lang. Wala akong pakialam. Tutal, sumali lang naman ako para tapusin ang laban sa CHK. Pero iba ang iniisip ni Marian. Nag-cross siya ng braso. Matalim ang tingin kay Paulo. Nanalo ng patas si kaklase dingdong. Bakit reserba lang siya? Agad na natameme si Paulo. Pero hindi rin ng ahas tumutol. Sa huli, sa ilalim ng pressure ng tingin ni Marian, pilit siyang tumango. Sige na, magiging official member ka na. Bago pa ako makarik, masaya na akong hinailan ni Marian paalis. Tara na, kaklase dingdong. Kailangan nating mag-celebrate. Gabi, sabay kaming kumain ni Marian. Lagi siyang masaya, parang mas excited pa kaysa sa akin. Sa buong pagkain, walang tigil siyang nagsusubo ng pagkain sa akin. Puno ng lamang ang mga mata. Medyo hindi ako sanay, kaya sinabi ko, hindi mo na kailangang gawin yan. Kaya ko namang kumuha ng sarili ko. Ngumiti si Marian. Hindi pwede. Napagod ka ngayon. Kailangan kitang alagaan ng mabuti. Walang magawa akong napangiti, pero sa puso ko, may kaunting tamis. Pagkatapos kumain, sabay kaming naglakad sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada ng Bonifacio High Street. Biglang nagsalita si Marian. Kaklase dingdong. Kung manalo ka sa laban sa CHK, bibigyan kita ng isang hiling. Nagtaka ako. Kahit anong hiling. Tumango siya ng matatag. Oo, kahit ano. Nag-isip ako sandali, tapos bahagyang ngumiti. Kung ganoon, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tiningnan ako ni Marian. Nagniningning ang mga mata sa ilalim ng ilaw. Mukhang inaabangan niya talaga ang pagkapanalo ko. Dumating na ang araw ng friendly match sa pagitan ng CFA at CHK. Puno ng manonood ang Araneta Coliseum. Lahat ay sabik na naghihintay sa laban. Nakatayo ako sa court, pinagpapawisan ng mga palad. Kahit marami akong ensayo, ito ang unang beses kong maglaro sa harap ng maraming tao. Nakatayo si Marian sa gilid ng court. May hawak na 2 pom-pom. Suot ang napakagandang cheerleader outfit. Kumaway siya sa akin. Malakas na sumisigaw. Kaklase dingdong, Jiayu, Jiayu go for it. Huminga ako ng malalim. Lalong lumakas ang loob ko. Opisyal nang nagsimula ang laban. Si Enrique, ang team captain ng CHK, sumulyap sa akin. Ngumisi ng mapanghamak. Isang design student. Gustong makipaglaro ng basketball. Huwag mong ipahiya ang team mo. Humigpit ang kamao ko. Desididong hindi magpapatalo sa kanya. Tumunog ang pito. Itinapon ang bola pataas, opisyal nang nagsimula ang laban. Mabilis na nakuha ni Enrique ang bola.
Pinangunahan ng kanyang team sa pag-atake. Mas malalaki ang katawan ng mga taga-CHK. Madali silang nanguna sa simula. Hindi nagtagal. Lamang na sila ng 12-0. Nakaupo si Marian sa gilid ng court. Nag-aalala ang mga mata habang nakatingin sa akin. Nang mapansin kong hindi maganda ang sitwasyon, nagdesisyon akong baguhin ang taktika. Hindi ako direktang nakipagsabayan sa kanila. Ginamit ko ang bilis ko at ang kakayahang tumira ng tres. Isang pagkakataon ang lumitaw. Mabilis kong nakuha ang bola. Umatras sa labas ng 3-point line. Kalmadong tumira-pasok ang bola. Naging 12-3 ang iskor. Agad na sumigaw si Marian. Kaklase dingdong. Ang galing. Nang makita ko ang maningning niyang ngiti, bigla akong napuno ng lakas. Pagkatapos, sunod-sunod akong nakatira ng 2 tres. Naging 12-9 ang iskor. Nagsimulang makaramdam ng pressure si Enrique. Nginisyan niya ang ngipin. Direktang sumugod. Gustong gamitin ang lakas para talunin ako. Pero sa sandaling iyon, sumigaw si Marian mula sa gilid ng court. Kaklase dingdong, huwag kang makipagsabayan ng harapan. Gamitin mo ang taktika mong pinakamagaling. Bigla kong naintindihan ang lakas ng pagkakaibigan. Agad akong hindi direktang nakipagsabayan kay Enrique. Ginamit ko ang bilis para umiwas. Pagkatapos, naghanap ng pagkakataong tumira. Unti-unting naging tensyonado ang laban. Naging 18-18 ang iskor. 30 segundo na lang ang natitira. Kung sino ang unang makakapuntos, siya ang mananalo. Nasa CHK ang bola. Hawak ni Enrique ang bola. Gustong siya mismo ang tumapos sa laban. Mabilis siyang sumugod. Nalampasan ang isang depensa namin. Nang akma na siyang babanat, bigla akong sumugod. Buong lakas na tumalon. Matagumpay na nablock ang bola. Tumalbog ang bola palabas. Mabilis na nakuha ng kakampi ko at ipinasa pabalik sa akin. Napigil ang hininga ng buong stadium habang nanunood. Hawak ko ang bola. 5 segundo na lang ang natitira. Hindi ako makasugod dahil hamarang na si Enrique sa harap ko. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, nagdesisyon akong isugal ang lahat. Itinira ko ang bola mula sa gitna ng court. Lumipad ang bola. Gumawa ng perpektong arko sa ere, lahat ay napigil ang hininga. Please. Tumama ang bola sa tabla. Umikot sa ring. At nahulog sa loob. Pasok ang bola. Sumabog ang buong stadium. Nanalo ang CFA sa iskor na 21-18. Agad na tumakbo si Marian papasok sa court. Walang pakialam sa tingin ng lahat. Direktang niyakap ako ng mahigpit. Kaklase dingdong. Ang galing mo. Hindi pa ako nahihimasmasan. Pero nang maramdaman ko ang init niya, hindi ko maiwasang mamula. Binitawan ako ni Marian. Ngumiti ng misteryoso. Naaalala mo pa ba ang hiling? Tulala ako. Anong hiling? Ngumiti siya ng bahagya. Lumapit sa tainga ko. Ulong. Bibigyan kita ng sorpresa. Mamayang gabi, pumunta ka sa basketball court. Ha? Biglang kumabog ng malakas ang puso ko. Ano kaya ang gantimpala ko? Gabi, nakatayo ako sa basketball court. Puno ng kuryosidad na naghihintay. Sinabi ni Maria na bibigyan niya ako ng sorpresa. Pero ano kaya iyon? Habang nag-iisip ako, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Si Marian, nakasuot ng simpleng puting bestida. Pero napaka-elegante. Sa ilalim ng ilaw ng court, lalo siyang gumanda. Lumakad siya papunta sa harap ko. Ngumiti ng malambing. Kaklase dingdong. Tinupad mo na ang pangako mo. Kinamot ko ang ulo. Oo nga. Tinitigan ako ni Marian. Nagniningning ang mga mata. Kung ganoon, anong gantimpala ang gusto mo? Natigilan ako. Gantimpala. Hindi ba ikaw ang magdedesisyon niyan? Natawa siya. Dahan-daang lumapit. Ang boses ay kasing lambot ng hangin. Kung ganoon, nagdesisyon akong bigyan ka ng isang espesyal na regalo. Pagkasabi noon, tumingkayad siya. Marahang idinampi ang isang halik sa pisngi ko. Natigilan ako. Hindi inaasahang isang halik pala ang gantimpala. Tiningnan ni Marian ang gulat kong mukha. Ngumiti ng mapaglaro. Kaklase dingdong. Binabati kita sa iyong pagkapanalo. Hinawakan ko ang pisngi ko. Nararamdaman pa rin ang init niya. Kumakabog ang puso ko. Muling tumagilid ng bahagya si Marian. Mahinang sinabi, pero ang gantimpala na ito, hindi pa ang pinaka-espesyal. Kumislap ang mga mata ko. Kung ganoon, ano ang pinaka-espesyal? Ngumiti siya ng bahagya. Mula ngayon, ako na ang girlfriend mo.
Nanlaki ang mga mata ko. Tuluyang natigilan. Kinaumagahan. Pagpasok ko pa lang sa eskwelahan sa De La Salle University. Iba na ang hangin sa paligid. Puno ng gulat, inggit, at galit pa nga ang tingin ng mga tao sa akin. Naramdaman kong may mali, kaya lumingon ako sa isang kaklase. Anong nangyayari? Agad akong tiningnan ng kaklase ko na parang gumawa ako ng malaking kasalanan. Nagtatanong ka pa, buong eskwelahan. Pinag-uusapan ka. Kumunat ang noo ko. Anong pinag-uusapan? Mabilis niyang kinuha ang cellphone. Binuksan ang forum ng eskwelahan. At ipinakita sa akin. Sa unang pahina, ang headline ay tumambad agad sa akin, Campus Goddess Marian. Opisyal ng karelasyon ang sophomore student na SI Dingdong. Halos mabitawan ko ang cellphone. Ano? Agad akong nag-scroll pababa para basahin ang mga comment. Imposible. Paano niya nakarelasyon si Goddess Marian? Siguradong pinilit lang yan. Ano namang meron sa lalaking yan? Huwag kayong agad humusga. Baka naman mahal talaga nila ang isa't isa. Ang huling nagsabi niyan, lumabas ka dito. Sisiguraduhin kong hindi kita sasaktan. Nataranta ako. Pinatay ang cellphone. Gulong-gulo ang isip. Si Marian. Ano kaya ang ginawa niya para kumalat ng ganito kabilis ang balita? Hindi pa ako tapos mag-isip. Isang pamilyar na boses ang narinig ko sa likuran. Kaklase Dingdong. Magandang umaga. Lumingon ako. Agad na natigilan. Nakatayo doon si Marian. Masaya at maningning ang ngiti. Ang mas nagpagulat sa akin ay aktibo siyang kumapit sa braso ko. Sa harap mismo ng lahat ng tao. Parang sumabog ang buong campus. Natigilan ako. Hindi alam kung paano magre-react. Si Marian naman. Parang walang nangyari. Malambing na sinabi. Tara na. Pasok na tayo sa klase. Habang naglalakad. Nararamdaman ko ang napakaraming tingin na parang mga punyal mula sa paligid. Pakiramdam ko, hindi magiging mapayapa ang araw na ito. Tama nga ang hinala ko. Bago pa mag-lunch break, hinaranggan na ako ng isang grupo ng mga tao sa gym. Ang nangunguna ay isang magandang babae na may mahabang itim na buhok. Matalim ang tingin na parang agila. Nag-cross siya ng braso. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Malamig ang tono. Ikaw si Dingdong. Kumunat ang noo ko. Oo, bakit? Ngumisi siya. Ako si Bea, THMUS. Siguro, narinig mo na ang pangalan ko. Kumislap ang mga mata ko. Pamilyar ang pangalang iyon. Nabanggit na ni Marian. Si Bea ang campus goddess bago siya dumating. Pinaningkitan ni Bea ang mga mata. Puno ng hamon ang tono. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang tulad mo ay napansin ni Marian. Kumunat ang noo ko. Anong kinalaman niyan sa iyo? Ngumiti siya ng malamig. Simple lang. Kung hindi ka karapat-dapat sa kanya, tutulungan kitang lumayo sa kanya. Ngumisi ako. Paano? Walang pakialam na sinabi ni Bea. Isang kompetisyon. Kung matalo ka, lalayuan mo si Marian. Pinaningkitan ko ang mga mata. Anong klaseng kompetisyon? Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Design competition. Kung manalo ako, lalayuan mo siya. Ngumisi ako. Ito ang larangan ko. Kalmado akong sumagot. Sige. Pero kung manalo ako, bahagyang natigilan si Bea. Tapos ngumisi. Kung manalo ka, hinding-hindi na ako magpapakita sa harap mo. Tumango ako. Mabuti. Kung ganoon, laban na. Muling sumabog ang buong campus. Isang bagong laban ng opisyal nang nagsimula. Ang balita tungkol sa kompetisyon namin ni Bea ay mabilis na kumalat sa buong eskwelahan. Sa isang panig, ako, isang ordinaryong design student na biglang napasok sa gulo ng pag-aagawan sa Campus Goddess. Sa kabilang panig, si Bea, ang dating tinaguriang campus queen ng University of Santo Tomas, UST. At isa rin sa pinakamagagaling na estudyante ng College of Fine Arts and Design. Malinaw sa mata ng lahat. Halos sigurado na ang resulta ng kompetisyong ito. Nakatayo ako sa harap ng classroom. Kalmadong tinitingnan si Bea. Nag-cross siya ng braso. Matalim ang tingin. Bahagyang nakaangat ang gilid ng labi ng may kumpiyansa. Ang tema ng kompetisyon ay simple lang, mag-design ng isang pares ng high heels para sa mga babae. Tumango ako. Walang problema. Ngumiti siya. Pero walang kabutihan ng ngiting iyon. Mayroon tayong 2 oras. Kung sino ang makatapos ng mas kahanga-hangang obra, siya ang mananalo. Hindi na ako nagsalita pa. Tahimik na umupo. Nagsimulang gumuhit. Lumipas ang bawat segundo.
Tahimik ang buong hall. Maririnig mo ang paggalaw ng lapis sa papel. Lahat ay nakatutok sa amin ni Bea. Gustong malaman kung sino ang mananalo. Hindi ako nag-aalala. Disenyo ang kalakasan ko. At hindi exempted doon ang high heels. Pero nang sumulyap ako sa tabi, kinailangan kong aminin, magaling talaga si Bea. Ang kanyang sketch ay detalyado. Matalas ang mga linya. Mapangahas ang ideya. Pero nananatili pa ring elegante. Kumunat ang noo ko. Hindi ko siya pwedeng maliitin. Kaya itinoon ko ang buong atensyon ko. Ibinuhos ang lahat ng puso ko sa aking disenyo. Ang isang pares ng high heels ay hindi lang isang accessory, kundi simbolo rin ng kumpiyansa at pang-akit. Gusto kong lumikha ng isang disenyo na hindi lang maganda, kundi nagpapakita rin ng matapang na personalidad at pagmamalaki ng babaeng magsusuot nito. 2 oras ang mabilis na lumipas. Nang marinig ang boses ng hurado, tapos na ang oras. Sabay kaming binitawan ni Bea ang aming mga lapis. Sinimulang tingnan ng mga hurado ang bawat disenyo. Una ang kay Bea. Ang kanyang drawing ay talagang kahanga-hanga, isang pares ng high heels na may detalyadong disenyo. Inspirasyon mula sa mga pakpak ng anghel. Tumango-tango ang mga hurado. Mukhang nasisiyahan. Pagkatapos, lumipat sila sa aking drawing. Napigil ang hininga ng buong hall. Si Marian, kinakabahan ding nakatingin sa akin. Puno ng pag-asa ang mga mata. Matagal na tinitigan ng mga hurado ang aking drawing. Tapos biglang pumalakpak, nagulat, natigilan ng buong hall. Isa pang hurado ang tuwang-tuwang nagsabi. Ang disenyong ito ay hindi lang maganda, kundi praktikal din. Napaka-unique ng ideya. Nakaramdam ako ng ginhawa. Si Bea, tulala, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Nang i-anunsyo ng mga hurado ang resulta, ang nagwagi ay si Dingdong. Sumabog ang buong campus. Agad na tumakbo si Marian. Niyakap ako ng mahigpit. Kaklase Dingdong, ang galing mo. Ngumiti ako ng bahagya, puno ng kasiyahan ng puso. Ngini siya ni Bea ang ngipin. Komplikado ang tingin, pero tinupad niya ang pangako. Hindi na siya nagpakita sa harap ko. Pagkatapos ng kompetisyon, napagtanto ko ang isang bagay, hindi talaga itinatago ni Marian ang nararamdaman niya para sa akin. Lagi siyang aktibong nagmamalasakit, laging naghahanap ng paraan para makasama ako. Hindi ko rin may kakaila na unti-unti na akong nasasanay sa presensya niya sa buhay ko. Isang gabi, habang sabay kaming naglalakad, biglang nagtanong si Marian, "Kaklase Dingdong, naisip mo na ba ang tungkol sa pakikipagrelasyon?" Natigilan ako, hindi alam kung anong isasagot. Ngumiti siya ng bahagya, medyo mapang-asar ang tono. "Huwag mong sabihing hindi mo pa naiisip ang bagay na yan." Ha, mapakla akong ngumiti, sa totoo lang. Hindi ko pa naiisip, bahagyang bumantong hininga si Marian. Tapos biglang lumapit, diretsyong tumingin sa mga mata ko. "Kung ganoon, simulan mo nang mag-isip ngayon." Huminga ako ng malalim. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Wala na siyang sinabi pa. Marahan lang niyang hinawakan ang kamay ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko inalis ang kamay ko. Hindi ko alam kung pag-ibig na ba ito. Pero alam kong gusto ko siyang makasama. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng may pambihirang kapayapaan. Pero hindi ko alam na isang malaking unos ang tahimik na paparating. Isang araw, habang pauwi ako sa dorm sa Eliazo Hall, biglang may isang itim na kotse ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto, isang lalaking nakasot ang bumaba. Malamig ang tingin sa akin. "Dingdong, gustong makipagkita sa iyo ng amo ko." Kumunat ang noo ko. "Sinong amo?" Hindi nagpaliwanag ang lalaki. Malamig lang na sinabi, "Sumama ka sa akin. Malalaman mo rin." Naramdaman kong may mali, pero bago pa ako makarik, 2 bodyguard na ang lumapit. Pinilit akong ipasok sa kotse. Sumara ang pinto, humarurot ang kotse sa dilim. Nakaramdam ako ng kaba. Sino kaya ang gustong makipagkita sa akin sa ganitong oras? At higit sa lahat, makakabalik kaya ako ng ligtas? Ang itim na kotse ay mabilis na tumakbo sa kalsada ng SLEX, napakatensyonado ang atmosfera sa loob. Nakaupo ako sa gitna, sa magkabilang gilid ay 2 matipunong bodyguard. Ang mga mukha'y kasing lamig ng bato. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Hindi ko rin alam kung sino ang gustong makipagkita sa akin. Pagkatapos ng mga 15 minuto, huminto ang kotse sa harap ng isang marangyang mansyon sa Ayala, Alabang. Binuksan ng lalaking nakasot ang pinto ng kotse. Sumenyas sa aking bumaba,
Maingat kong pinagmasdan ang paligid. Tapos dahan-daang sumunod sa kanya papasok. Ang mansyon ay pinalamutian ayon sa estilong Europeo. Klasiko at napakagarbo. Pakiramdam ko'y pumasok ako sa isang pelikula tungkol sa mga maharlika. Pagpasok ko pa lang sa sala, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw. Ikaw si Dingdong. Lumingon ako sa direksyon ng boses. Nakaupo sa isang mamahaling sofa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mga 50 anyos. May awtoridad ang mukha, matalas ang tingin na parang bituin. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Nagpapahiwatig ng tindig ng isang matagumpay na negosyante. Kumunat ang noo ko. Sino po kayo? Ngumisi ang lalaki. Ang boses ay puno ng pressure. Ako si Miguel Tan Felix, Lukin KHC. Ama ni Marian. Natigilan ako. Ama ni Marian. Hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng pagkakataong makaharap ang pinuno ng pamilyang Tan Felix. Ang nangungunang financial group sa bansa. Pero bakit niya ako gustong makita? Dahan-daang humigop ng tsaa si Miguel Tan Felix. Tapos ibinaba ang tasa sa mesa. Malamig ang tingin sa akin. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag dito? Huminga ako ng malalim. Pinanatili ang kalmado. Sa tingin ko po, may kinalaman kay Marian. Tumango siya. Matatag ang boses. Matalino ka. Kung ganoon, didiretsuhin na kita. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Humigpit ang kamao ko. Nagpatuloy si Miguel Tan Felix. Ang pamilyang Tan Felix ay isa sa mga nangungunang financial group. Ang anak ko, mula pa noong bata, nakatakda ng ikasal sa isang taong kapantay namin sa lipunan. Tiningnan niya ako. Ang mga matay kasing talas na parang gustong basahin ang lahat ng iniisip ko. Ikaw, isa ka lang ordinaryong estudyante. Walang yaman, walang impluwensya, walang posisyon. Anong maibibigay mo para protektahan ang anak ko? Kinagat ko ang labi. Pinanatili ang tingin sa kanya. Wala po akong maipagmamalaki, pero kaya ko siyang bigyan ng kaligayahan. Ngumisi si Miguel Tan Felix. Kaligayahan. Akala mo ba sapat na ang pag-ibig? Alam mo ba kung anong kakaharapin ng isang mahinang tulad mo sa mundo ng mayayaman? Natahimik ako, pero hindi natinag ang puso ko. Bamantong hininga si Miguel Tan Felix. Kumuha ng isang tseke mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ipinatong sa mesa. 5 milyong piso. Sapat na yan para mabuhay ka ng marangya habang buhay. Layuan mo lang ang anak ko. Sa iyo na ang perang ito. Tiningnan ko ang tseke. Tapos tumingala. Matatag ang tingin. Pasensya na po. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Kumunat ang noo ni Miguel Tan Felix. Talaga bang iniisip mong kaya mong labanan ang pamilyang Tan Felix? Huminga ako ng malalim. Tapos diretsyong tumingin sa mga mata niya. Wala po akong gustong labanan. Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Matagal akong tinitigan ni Miguel Tan Felix. Tapos biglang natawa. Nakakatuwa. Matagal na akong hindi nakakakilala ng isang taong walang takot na tulad mo. Tumayo siya. Hindi na kasing lamig ng dati ang boses. Sige, kung ganyan ka kakumpiyansa, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kumunat ang noo ko. Anong pagkakataon? Dahan-daang sinabi ni Miguel Tan Felix. Patunayan mong kaya mong protektahan ang anak ko. Kung sa loob ng 1 buwan, mapapabago mo ang isip ko. Tatanggapin kita. Humigpit ang kamao ko. Tumango. Sige po, patutunayan ko sa inyo. Pagkaalis sa mansyon ni Miguel Tan Felix, nakaramdam ako ng pressure na hindi ko pa naramdaman dati. 1 buwan. Ano ang gagawin ko para patunayan ang sarili ko? Naghihintay sa akin si Marian sa gate ng eskwelahan. Pagkakita sa akin, agad siyang tumakbo. Nag-aalalang nagtanong, "Kaklase Dingdong, anong sinabi sa iyo ni Papa?" Bamantong hininga ako. Ikinwento ang lahat. Pagkarinig noon, agad na nagalit si Marian. Alam ko na, ganyan talaga siya. Bakit ba lagi siyang nakikialam sa mga bagay-bagay ko? Ngumiti ako ng bahagya. Mahinang sinabi, "Huwag kang mag-alala. Patutunayan ko sa kanya." Mula nang makipagkita ako kay Miguel Tan Felix, naintindihan kong hindi ako pwedeng maghintay lang. Kailangan kong kumilos. Patunayan ang sarili kong karapat-dapat kay Marian. Pero saan ako magsisimula? Wala akong impluwensya. Walang yaman. Walang posisyon sa mundo ng mayayaman. Ang tanging meron ako ay ang talento ko sa disenyo. Nagdesisyon akong sumali sa isang prestihiyosong fashion design competition. Kung mananalo ako,
Magkakaroon ako ng pagkakataong makapasok sa fashion industry at bumuo ng sarili kong karera. Pero hindi ito madali, dahil ang mga kalaban ko ay ang pinakamagagaling na batang designer sa buong bansa. Sa araw ng elimination round, pumasok ako sa malaking hall kung saan daan-daang kalahok ang naghahanda para sa kanilang laban. Kasama ko rin si Marian. Hinawakan niya ang kamay ko. Malambing na sinabi, "Kaklase dingdong, kahit anong mangyari, lagi akong nasa tabi mo." Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Tumango, hinding-hindi kita bibiguin. Ang kompetisyon ay may 3 round. Round 1, sketching sa loob ng 3 oras. Round 2, paglikha ng damit base sa random na tema. Round 3, presentasyon at fashion show ng koleksyon. Bawat round ay malaking hamon. Pero wala akong ibang pagpipilian kundi sumulong. Ang tema ng unang round ay future fashion. Mabilis kong kinuha ang lapis. Nagsimulang mag-sketch. Gusto kong lumikha ng isang kasuotan na hindi lang maganda, kundi praktikal din. Lumipas ang bawat segundo. Sa paligid ko, ang ibang mga kalahok ay sobrang konsentrado rin. Nakikita ko ang mga malikhaing drawing. Pero hindi ko hinayaang maapektuhan ako. Naniniwala lang ako sa sarili ko. Nang dumating ang mga hurado sa pwesto ko, huminto sila sandali, maingat na pinagmasdan ang aking disenyo. Pagkatapos, isa sa kanila ay bahagyang tumango. Alam kong nakapasa na ako sa elimination round. Ang semi-final round ay may temang, Reviving Tradition, isang pagsasama ng plus eco at modernong estilo. Nagdesisyon akong kumuha ng inspirasyon mula sa mga tradisyonal na kasuotan. Pero binago ko ito sa minimalist at eleganteng paraan. Ilang oras akong nagtahi, inayos ang bawat tahi, tumutulo ang pawis. Pero hindi ako huminto. Alam kong ito lang ang pagkakataon kong patunayan ang sarili ko. Nang matapos ang kasuotan, tiningnan ako ni Marian. Puno ng pagmamalaki ang mga mata. "Kaklase dingdong, ang galing mo talaga." Ngumiti ako ng bahagya. May isa pang round. Ang final round ang pinakamahirap na hamon, presentasyon ng ideya at fashion show ng koleksyon sa harap ng mga hurado. Nakatayo ako sa entablado, huminga ng malalim. Tapos sinimulan kong ipaliwanag ang aking koleksyon. Sinabi ko ang tungkol sa inspirasyon, sa proseso ng paglikha, kung paano ko pinagsama ang tradisyon at modernidad. Nakaupo si Miguel Tan Felix sa audience. Pinagmamasdan ako ng may hindi malinaw na emosyon. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Nang matapos ang presentasyon, tumahimik ang buong hall. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Isa sa mga hurado ang tumayo. Tiningnan ako ng may paghanga. "Malaki ang potensyal mo. Naniniwala akong malayo pa ang mararating mo sa fashion industry." Nakaramdam ako ng ginhawa. At nang i-anunsyo ang resulta, ako ang nagwagi. Sumugod si Marian sa entablado. Niyakap ako ng mahigpit. "Kaklase dingdong, nagawa mo." Ngumiti ako. Puno ng saya ang puso. Pero alam kong hindi pa tapos ang tunay na hamon. Pagkatapos ng kompetisyon, muli akong nakatanggap ng imbitasyon sa mansyon ni Miguel Tan Felix. Pagpasok ko sa sala, nakaupo na siya doon. Malalim ang iniisip. Natahimik ako. Naghihintay. Sa wakas, bumantong hininga siya. Tiningnan ako. Kailangan kong aminin. "Minamaliit kita." Hindi ako nagsalita. Nakikinig lang. Nagpatuloy si Miguel Tan Felix. "May talento ka. May tiyaga ka. At higit sa lahat, kaya mong bigyan ng kaligayahan ang anak ko." Humigpit ang kamao ko. Matagal niya akong tiningnan. Tapos dahan-daang sinabi, "Tinatanggap na kita." Natigilan ako. Ngumiti ng bahagya si Miguel Tan Felix. Seryoso ang tono. "Pero huwag mo akong pagsisihan sa desisyong ito." Huminga ako ng malalim. Matatag na sumagot, "Hinding-hindi ko po kayo bibiguin." Mula noong araw na iyon, opisyal nang kinilala ang relasyon namin ni Marian. Hindi na niya kailangang mag-alala pa sa pressure mula sa pamilya. Malaya na kaming magkasama. Sabay na humaharap sa hinaharap. Nagpatuloy ako sa aking karera sa disenyo. Unti-unting pinatutunayan ang sarili. Laging nasa tabi ko si Marian. Naging pinakamalaking inspirasyon sa buhay ko. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin namin. Pero basta't kasama ko siya, naniniwala akong walang imposible. Pagkatapos kong manalo sa design competition, opisyal akong inimbitahang magtrabaho sa isang kilalang fashion brand. Ito ay isang malaking hakbang sa aking karera. Tuwang-tuwa si Marian.
Sinuportahan niya akong ipagpatuloy ang aking passion. Ding dong. Naniniwala akong balang araw, magiging isa kang sikat na designer. Ngumiti ako ng bahagya. Tiningnan siya ng may pasasalamat. Salamat. Kung wala ka sa tabi ko, hindi ako makakarating ng ganito kalayo. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Araw at gabi, ibinigay ang lahat ng makakaya. Gusto kong patunayan na hindi lang ako isang ordinaryong estudyante, kundi isang taong kayang lumikha ng tunay na halaga. Pero habang lumalayo ako, lalo kong napagtatanto na hindi simple ang mundo ng fashion. Isang araw, nakatanggap ako ng isang espesyal na imbitasyon. Isang malaking brand ang gustong makipagtulungan sa akin para maglunsad ng bagong koleksyon. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Pero may kasama ring napakaraming hamon. Pag-umpisa pa lang ng proyekto, hinarap ko na ang pressure mula sa mga veteranong designer. Hindi sila naniniwala na kayang hawakan ng isang batang tulad ko ang isang mahalagang posisyon. Isa sa kanila ang tiningnan ako ng may pagdududa. Baguhan ka lang. Anong maipagmamalaki mo para masiguradong magtatagumpay ang proyektong ito? Huminga ako ng malalim. Matatag na sumagot. Gagamitin ko ang kakayahan ko para patunayan. Pero hindi ko inaasahan na may taong ayaw makita akong magtagumpay. Sa proseso ng paggawa ng proyekto, may natuklasan akong kakaiba. Ang aking mga disenyo ay ninakaw. Isang ibang brand ang naglabas ng koleksyon na kaparehong-kapareho ng ideya ko. At inilunsad pa nila ito bago pa ako makapaglabas. Nginisyan ko ang ngipin. Hindi makapaniwalang napaglaruan ako ng ganito. Nag-aalalang nagtanong si Marian. Ding dong. Anong gagawin mo ngayon? Humigpit ang kamao ko. Puno ng determinasyon ang mga mata. Hindi ko ito palalampasin. Nagsimula akong mag-imbestiga. At sa huli, natuklasan ko kung sino ang nasa likod nito, isang designer sa mismong kumpanya ko. Lihim niyang kinopya ang mga drawing ko at ibinenta sa Calabang brand. Agad akong nangalap ng ebidensya. Ini-report sa management. Nang mabunyag ang lahat, agad siyang sinibak. Nakuha ko ulit ang aking dangal. Pero naintindihan kong ang mundo ng fashion ay hindi lang tungkol sa paglikha, kundi isa ring mabangis na labanan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalo akong naging determinado. Nagtrabaho ako ng walang tigil. Araw at gabi. Lumilikha para makabuo ng pinaka-unique na mga disenyo. Laging nasa tabi ko si Marian. Tahimik na sumusuporta. Sa wakas, inilunsad na rin ang una kong koleksyon. Paglabas pa lang nito, agad itong gumawa ng ingay sa fashion world. Pinuri ng mga kritiko ang aking malikhaing estilo. Isang sikat na fashion magazine pa ang tumawag sa akin na pinakapangakong batang designer ng taon. Hindi ako makapaniwala. Nagawa ko talaga. Masayang niyakap ako ni Marian. Puno ng pagmamalaki ang boses. Ding dong. Nagtagumpay ka na talaga. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Bahagyang ngumiti. Pero simula pa lang ito. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin ko, pero hindi na ako natatakot. Dahil ngayon, hindi na ako isang ordinaryong estudyante. Talagang umangat na ako sa tuktok. Pagkatapos ng matagumpay na paglulunsad ng una kong koleksyon, nagsimulang mapansin ang pangalan ko sa fashion industry. Nagpadala rin ng mga imbitasyon ang malalaking brand. Umaasang magdisenyo ako ng eksklusibo para sa kanila. Alam kong malaking pagkakataon ito. Pero malaking hamon din. Tiningnan ako ni Marian. Puno ng pag-asa ang mga mata. Ding dong. Ito na ang turning point mo. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya. Tumango. Hinding-hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Araw at gabi, lumilikha, nagsasaliksik ng mga bagong uso. Gusto kong patunayan na hindi lang ako isang pansamantalang phenomenon, kundi talagang kaya kong maging isang namungunang designer. Pero nang akala ko'y unti-unti nang umaayos ang lahat, isang bagong pangalan ang biglang lumitaw sa merkado ng high fashion, isang batang henyo sa disenyo mula sa ibang bansa. Paglabas pa lang niya, ginulat na niya ang buong fashion industry sa kanyang mga groundbreaking na koleksyon. Walang tigil siyang pinupuri ng malalaking fashion magazine. Tinawag pa siyang kinabukasan ng modernong fashion. Mabilis kong napagtanto na siya ang pinakamalaki kong kalaban. Nabasa rin ni Marian ang balita tungkol kay Ruru, Tran MC. Tiningnan niya ako. Malalim ang iniisip. Ding dong. Sa tingin mo ba, makakaapekto siya sa karera mo? Natahimik ako sandali, tapos bahagyang ngumiti. Kung mas marami ang malalakas na kalaban, mas lalo akong magkakaroon ng motibasyon para sumulong.
Hindi ako takot sa kompetisyon. Sa halip, itinuturing ko itong pagkakataon para subukan ang sarili ko. Isang araw, nakatanggap ako ng espesyal na imbitasyon mula sa mga organizer ng isang international fashion event. Gusto nilang sumali kami ni Ruro sa isang direktang labanan. Ang tema, redefine ng modern fashion. Hindi ako nagdalawang isip, agad kong tinanggap. Hindi nagtagal, pumayag na rin si Ruro. Sabik na inaabangan ng buong fashion world ang laban ng dalawang nangungunang batang designer. Hinawakan ni Marian ang kamay ko. Puno ng tiwala ang mga mata. Ding dong, naniniwala akong magagawa mo. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Bahagyang tumango, hinding-hindi kita bibiguin. Ang nakatakdang laban. Ang kompetisyon ay ginanap sa isang marangyang gusali sa Makati, Shangri-La, na may daan-daang bisita ng mga maimpluwensyang tao sa fashion industry. Nakatayo kami ni Ruro ng magkaharap. Puno ng determinasyon ang mga mata naming dalawa. Inanunsyo ng hurado ang huling hamon, magdisenyo ng isang kasuotan na sumasalamin sa inyong sariling personalidad at estilo. Mayroon kaming 48 oras para tapusin ang disenyo. Hindi ko lang gustong lumikha ng isang simpleng kasuotan, kundi kailangang ipakita nito ang aking sariling paglalakbay mula sa isang ordinaryong estudyante. Unti-unting pinatutunayan ang sarili sa mundo ng fashion. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Bawat tahi ay maingat at detalyado. Hindi rin nagpahuli si Ruro. Ginamit niya ang minimalist pero eleganteng estilo. Lumikha ng isang kasuotang nagpapakita ng kanyang sariling tatak. Mabilis na lumipas ang oras. Sa wakas, natapos na ang parehong kasuotan sa tamang oras. Ang dalawang disenyo ay ipinakita sa entablado. Sa ilalim ng maningning na ilaw at panunood ng daan-daang manonood. Ang kasuotan ni Ruro ay may eleganteng at modernong estilo. Bawat detalye ay nagpapakita ng kahusayan. Samantala, ang aking disenyo ay isang pagsasama ng tradisyon at modernidad. Nagbibigay ng pakiramdam na pamilyar pero bago. Matagal na nag-usap ang mga hurado. Napigil ang hininga ng buong hall. Naghihintay. Sa wakas, tumayo ang pangunahing hurado. Hawak ang mikropono. Dahan-daang inanunsyo. Ang nagwagi ay si Ding Dong. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong hall. Nakahinga ako ng maluwag, na parang isang malaking bato ang naalis sa aking dibdib. Sumugod si Marian. Niyakap ako ng mahigpit. Puno ng tuwa ang boses. Ding Dong, nagawa mo. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Bahagyang ngumiti. Pero simula pa lang ito. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin ko. Pero ngayon, napatunayan ko na ang sarili ko sa buong mundo. Hindi na ako isang ordinaryong pangalan. Talagang naging isang taong may lugar na ako sa fashion industry. At higit sa lahat, kasama ko si Marian. 3 taon makalipas. Nang makita ko ang pamilyar na anyo sa harap ko, hindi ko napigil ang matawa. Lahat ng alaala ng nakaraang buhay ay biglang bumalik ang masasayang araw. Kasama ang masasakit na sandali ng paghihiwalay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon. Tiningnan din ako ni Marian. Ang mga matay kasing lambot ng tubig. Mahina siyang nagsalita. Ding Dong. Sa wakas, narating din natin ito. Tumango ako. Hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na palalampasin pa ang ating kaligayahan. Wakas ng buong kwento.